Pwede naman, kaya lang maghahanap, tsaka matagal. Late na, 4 na. So, kuha na lang ako ng tricycle tour ito. Ayan, napakita ko sa inyo yung mga pupuntahan namin. Namili lang ako ng top 3 na magaganda yan. Etong Baluarte daw, Dilao. Tapos Dungeon. Tsaka Casa Manila. Ayun yung mga type ko. Tsaka Fort Santiago and San Diego Garden. 200 per 30 minutes na, kuya. Pero kaya naman daw na 1 hour. Pipilitin namin. Ang lawak pala nito, no? Ang laki, kaya pala... paano yung mga foreigner po na pupunta rito? Nag-arkila sila or walking tour? Yung iba sumasakay ng ganito. Sumasakay tapos palipat-lipat lang din sila. Oh, I see. Tapos yung magaganda, sabihan mo ko para... Dito ako galing kanina eh. Dito sa Arco? Oo, doon. Yung Intramuros. Nagandahan nga ako doon eh. Yan. Ang lawak pala nito. Pero hindi na lahat old eh. Yung iba modern eh. Maraming mga bahay, maraming nakatira. Tapos meron ding school eh. LPU, Culinary Institute. Nakita ba? Ito na yung Arco ng Intramuros. Pakita ako sa inyo. Ayan, ang ganda. Ayan. Ayan na yung Intramuros mismo, di ba? Ayan o, tingnan niyo, pati yung guard. Ayan o, ganyan yung sinaunang mga guard. Eto, Intramuros, Pedica Bridge. Ito nga yung rates niya, 200. Ganyan yung mga damit nila nung Kuya, pa-video ah. Yung mga sinaunang damit nila. Nakakatuwa. Ito yung school to. Ito pala yung hotel na Bayleaf. Yan o. Maganda raw yung dyan, view eh. Ayan yung Kalesa. Type ko yan. Kaso mahal. Next time na lang. Gawin natin. Late na rin kasi. Ito na, the old Intramuros. Ganda. I love it. Nice. Ganda-ganda nga. Fascinated ako sa mga sa mga old structure. Nagagandahan ako. Ito naman tayo. Baluarte de Dilao. Ito unang stop yan. Bawal pala dog, ano ba yan? Yan. Baluarte de San Francisco Dilao, also known as the Baluarte de San Lazaro de Dilao, built as one of the main defenses on the landslide of Intramuros. Constructed 1915 reinforced. Oh, dito pala unang binuot yung mga panglaban sa gera nung araw. Ayan. Tingnan natin, ang ganda oh. Para ako nasa Bigan, ganun. Ito na yung canon. Kaya sabi nila, oh, I see. Dahil palang canon. Ito lang siya. Tapos, ito pala Mapua University. Okay. Hindi ko alam. Tsaka yung magkatabi lang pala sila ng Bayleaf. Ngayon ko lang talaga nalaman na yung Mapua is nasa loob ng compound ng Intramuros. Ayan oh. Hindi ko talaga yan alam. Diyos ko, 40 years old na ako. Ngayon ko lang nalaman yan.
'Diba? Kasi dati, pag nagpi-field trip, 'di ba? Hindi naman tayo nakikinig. Landian lang tayo with the classmates, gano'n, tawanan. Wala namang nakikinig. Parang Cambodia. Yung mga pinuntahan namin. Ganito itsura, yan oh. Super nice. I love it. OMG, I love it. Ang ganda. Ang lawak niya, kailangan kong bilisan. Kasi hanggang 500 lang ang budget ko. 200 per 30 minutes ang tour. Yun nga kasi tricycle. Hindi kasi siya pwedeng lakarin eh. Hiwa-hiwalay siya eh. Tsaka 64 hectares to. Paano mo yung gagawing walking tour? 'Di ba? So kailangan mong bilisan. Kailangan mo lang mamili yung mga top. Siguro next time bubuuin natin siya. Pero for now, ipapakita ko lang muna yung mga highlights, yung mga magaganda. At saka yung mga talagang pinupuntahan. Ganda. Ano pangalan nito? Dito pala nanirahan si Padre Burgos. Ito yung bahay niya dati. Mula 1865 hanggang 1872. Tignan niyo yung ganda. Wait lang. Baka masagasaan ako. Kakaganda ko. Oh, there you go. Ganda. Ito pala yung bahay niya. Na-renovate. Wow. Yan o. Edificio Furlow. Pero ngayon, parang na siyang law firm, I think. Kasi may law eh. Nanguhula lang ako. Yan o. Jose Burgos once lived on a house on this site. Oh, di ba? Ganda. Instagrammable. Sobrang ganda. Puro bricks. Meron pa naman akong dyan sa mga bricks na yan. Sobrang gandang-ganda ako dyan. Pag bricks. Kakaiba yung bricks nyo. Orange na orange. Ito naman, bago pumasok ng Fort Santiago, building ng mga seaman. Pero dati daw, nung araw, Poland Embassy daw to. Dating Poland Embassy. Ayan, ang ganda oh. Para siyang White House. White House yung itsura. Oo nga, meron ng flag ng Hindi ko alam kung anong flag to eh. Pero sabi nga sa akin ni Kuya, Poland Embassy daw to before. Ngayon parang Georgia. Consulate na siya ng Georgia. Okay, dito pala yun. Pwede kumuha ng visa pag pupunta ka ng Georgia siguro. Tapos yun, boss, ano po yun? Karugtong yan. Ayan, mga agency pa rin yan. Ganda, no? Andito na tayo sa Fort Santiago. Medyo malawak to. So, dito ko sisimulan. Yan. May bayad pala to. Ang binayaran ko is 75 pesos per adult. Pag senior citizen, tsaka PWD, and student, 50 pesos lang. Plaza Moriones. Yun pala yung tawag nila. Historically, an open ground for military drills, parades, and ceremonies. Okay. Dito ginaganap yung mga yung mga military drills tsaka yung mga ceremonies, parade. Name in honor of Domingo Moriones, Governor General of the Philippines. So mainly ito ginagamit to ng Philippine military, I think so. And maybe ang tawag nila before is constabulary yata. I'm not sure, pero yun nga, ayan, nakalagay. Historically, an open ground for military drills, parades, and ceremonies. Yan. Plaza Moriones. Ang ganda din. Ang ganda. Reminds me of talaga, Cambodia. Yung Angkor Wat. Yung gitna niya. Ayan o. And Bali. Sabi sa akin nung tricycle tour guide ko, pasok daw ako dito. Ito na mismo yung pinaka Fort Santiago entrance.
Basahin natin yung history ng Fort Santiago. Ito yung main fortress of Intramuros established by Miguel Lopez de Legazpi on the site of the former wooden fort of Brazo Liman. Okay yan. 1571, burned during the siege of the Chinese pirate Lin Feng. Reconstructed with local volcanic tuff adobe. Citadel of the armies of four foreign powers, Spain, 1571 to 1898. Great Britain, ang dami sumakap sa kanya. The United States and the Empire of Japan. Ang galing. Main fortress pala talaga to. Kaya ang ganda. Yan. This is nice. White night tours. Wow. Ganda oh. Picturesque. Picture natin. Ganda eh. Ganda, di ba? Galing. Sana wag siya masira. Ayan oh. Nape-preserve nila. Sobrang tibay ng mga semento nung araw, no? Wala pa kasi mga fake or China. Ayan oh. Galing. Nakakatuwa. Alam nyo dati, nung elementary ako, pag may field trip, di ba ilang beses na nagpupunta rito, laging Fort Santiago, Luneta Park, hindi ako nakikinig, wala akong pakialam. Yun nga, basta yun nga sinasabi ko sa inyo. Basta sumasama lang ako sa mga classmate ko. Landian portion lang, masaya lang, yung mga ganon, di ba? Kasi wala kang pakialam, hindi mo nga binabasa yung mga ano eh. Hindi mo nga binabasa yung mga nakasulat dyan na historical facts. Di ba? Ganda oh. Buo pa rin siya. Ang galing talaga ng mga semento nung araw, no? Galing. Ang tibay. Ito na yung kayo sa Rizal. Dambanang Rizal sa Fort Santiago. Ang ladrilyong guho ay bahagi ng isa sa pinakamatandang gusali sa Fort Santiago. Itinayo bilang kwartel para sa mga sundalong Espanyol. Eto, dito kinulong si Jose Rizal. Ito na, naalala ko na. Ito na yung pinag-aralan natin, Shrine ni Jose Rizal. Ayan. Originally built with brick as a military barracks, site of the prison cell of the national hero martyr, Jose Rizal. Charged by colonial authorities with rebellion, sedition, and formation of illegal societies. November 3 to November 29, 1896. Ito na. Pasok tayo. Ay, may pila. Medyo mahaba. Pila tayo. Well, check muna natin bago tayo pumila. Oh, ito, okay. Ito yung kanyang ano. Yan yung kanyang kulungan. Dito siya kinulong bago siya barilin, di ba? Kaya siya naging martyr. Yan. Medyo mahaba yung pila. Pero at least, di ba? Naipakita ko sa inyo yung glimpse nung, ano nga, nung prison cell. Kasi ang talagang gusto ko makita rito is yung dungeon. Kasi bago lang yun eh. Hindi ko pa yung nakita dati. Or hindi ko lang maalala. Punta na tayo sa dungeon. Ang daming tao. Grabe. Ang ganda pala nga, no? Ngayon ko talaga siya na-appreciate as in. Samantalang favorite ko pa naman yung history. Hindi naman sa favorite, pero kung hindi ko na itatanong, magaling ako sa history. Magaling ako sa history. Kasi memorization lang naman yun eh. Pero pag math, wala. Lagapak tagang tsaka English. Basta history, memorization. Kayang-kaya natin yan. And current events, yung mga ganon. Nasaan na kayo yung dungeon? Paikot-ikot na ako. Ang daming lusutan eh. Ang daming laki, ang lawak niya. Hindi to talaga kaya ng mabilisan. Kailangan talaga maglaan ka ng time kung gusto mo siya maikot. Pero ang ganda. It's worth it. Sobrang worth ng 75 pesos.
Ito, last walk to Martyrdom. Dito siya nag-ano. Ni Rizal. Last walk to Martyrdom. To commemorate the centennial of Dr. Ceresal's martyrdom, the National Centennial Commission and the Department of Tourism have introduced Rizal's shoe print embedded in the pavement. Ay, baka makita natin doon. And place markers in the areas where he passed on his way to Bagong Bayan from his cell in Fort Santiago, marking his last walk to martyrdom. The Centennial Freedom Trail memorializes his brave path to martyrdom in the early hours of December 30, 1896 and symbolizes the birth of the Filipino nation. Ito. Tignan natin. Ayan o. Dr. Ceresal, last walk to martyrdom. Tignan natin. Oh my God. Ito nga. Hindi kalabutan ako. Yeah. Sorry. So, This is Dr. Ceresal. Yeah. Oh my God. Ayan si Dr. Ceresal. Salute po, salute. Our national hero. Saan naman to? Tignan natin kung saan naman tayo pa rin ito. Ah, okay. Plaza. Oh, I see. Ganda. Siguro dati, dito yung parang pinaka-breathing area nila, di ba? Ayan o. Kumbaga pinaka-ano nila, view. Pinaka-view, pinaka-parang, kunyari, pag gusto nila mag-coffee, mag-yosi, dyan siguro sila. Dito sila tumatambay. Tsaka siguro dito yung daungan. Ito na hinahanap ko, yung dungeon. Nasa likod lang pala ng White Cross. Ayan. Ito. The dungeon of Fort Santiago are among the many chambers located in the around in Baluarte, destroyed. Ah, ito yung serve as a prison. Enemies of the state during the Spanish colonization. Okay. Dito kinukulong yung mga kaaway ng Pilipinas. Ang dami nakita. 600 prisoners were found locked inside the dungeon and left by the Japanese to suffer starvation and suffocation. Oh my God. Ang dami. Ito, dito siya nakita. Ito yun, sa ilalim na to. Ito. Yan. Pasok tayo. You are entering hallowed grounds. Please conduct yourself with dignity and respect at all times. Oh my God, ito siya yung itsura niya dati. Yan. Sobrang liit, parang sa Vietnam mo. Kasya kaya ako? Tignan nyo. Sobrang liit. Kasya kaya ako? Tignan natin. Kung baka mahirapan ako. Ayan, sobrang liit. O, gaganon pa ako yan. Yeah. Kailangan natin Diyos kong hirap. Ang taba ko pa naman. Ayun, ang ganda. Oh shit, may ganda. What the fudge? Sorry. Ganda. Wow. Ito, dito nakita yung 600 bodies. Ito siya yung itsura niya. Grabe. Mainit lang dito kasi parang yung, yung underground cave ng mga Vietnamese, ganito. Ang galing nakagawa. Ayan o. Shit, Dungeons of Fort Santiago. Yun yung mga bodies. Nakakakilabot. My God. Parang kay Hitler. Oh my God. Parang may bata pa, Shakes. Dead mother and infant. Ang dami rin pala, hindi rin lang pala mga ibang lahi. Civilians killed by Japanese forces. Manila, halo-halo na siya. Oh my God, meron pang babae. Ouch. Ayan o. Diyos ko, baka meron pang mga buto-buto. Grabe. Kawawa. Ganun pala, grabe yung history natin. Remains of several priests killed in the walled city. I think yung dungeon. Teka lang, i-search ko nga. Ang liliit, grabe. Oh. Tapos ito meron din dito. Yan. May tubig pa. May tubig pa. White Cross? Init lang, sobra.
Kaya pala ayaw ng pinsan ko dito si Mate Boy. Kasi mainit siya. Oh my God. Ang init nga pala. Ang liit-liit. Tapos ang dami nila dito, 600. Paano kaya sila nagkasya? Oh wow. Ayan, may mga chamber pala siya. Parang nga siyang yun sa Nazi German. Ganito, chamber by chamber. Siksikan sila, pero yung 600 bodies yung nandito. Paano sila nagkasya? Eh, ang init-init. Kung claustrophobic kagis ko. Ayan o. May chamber 1, chamber 2, chamber 3, 4, and 5, 6. Para talaga siyang sa Nazi German. Torture, ito. Basahin natin. Accounts from the Spanish and Japanese period tell of how the dungeon chambers were witness to the torture. Okay, I see. Grabe. Exit na tayo. Ayan, oh. Injured civilian and companion. Dami. Ito pa, evacuating survivors from... May nakasurvive naman, pero maraming yung namatay. Grabe nung araw, ang hirap. Siguro ito, nagbabaha dito. Ayan o. Kasi tunnel siya eh. Ang galing nila gumawa. Saktong-sakto lang. Exit na tayo. Pawis na ako, grabe. Pawis na ako. Ayan o. Nakita niyo ba yung pawis ko? Ayan o. Grabe yan o. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Ang init, sobra. Sobrang init. Grabe. Oh my God. Exit na tayo. Ayan. Exit na tayo. Exit na. Ang hirap dito. Gusto ang hirap na mataba. Very Myanmar talaga. Or in Vietnam. Ay, ito na yung taas. Okay. Ay, salamat. Nakahinga na ako. Grabe. Grabe. Ito yung air vent na sinasabi nila. Ayun. May hagdanan dito. Okay. Ayan yung air vent. I think so. Ito yun. I'm not pretty sure. Grabe. Ayan o. Malaki pa nga ito compare sa Vietnam. Sa Vietnam, sobrang liit nung pasukan nila eh. Talagang saktong-sakto na sa mga maliliit na tao. Ito na, very historical to. Dito ginagawa yung mga trade. Acapulco Galleon. Yan, dyan. Dito yung barter and everything. Dito lahat ginagawa yung, ano ba yun? Yung kalakalan, kumbaga. Hindi ko alam if I'm saying the right term, pero yun. Dito lahat ginagawa yung bagsakan. Shipping, ganun. Yung parang, ano na sa atin, yung modern sa atin, di ba? Shipping, delivery, lahat dito na binabagsak. Dito na lang kinukuha. Acapulco Galleon, dyan. Ay, ayan na, paganda na siya ng paganda. Pagabi na kasi. Ito na, sinearch ko. Binasa ko para tama yung sasabihin ko sa inyong information and facts dito about the dungeon. The current dungeons were originally the fort's powder magazine, which the Spaniards used to store gunpowder. Doon sila nag-i-store ng mga nila, yung mga gamit nila sa war. Due to its original purpose as gunpowder storage, the regular flooding of the dungeons to drown its prisoner is clearly a hoax. Oh. Yun pala yun. Kaya pala may tubig doon. Sabi ko na nga ba nagbabasa. Sabi ko kanina eh. The powder magazine became prison cells for guerrillas and civilians arrested during World War II. Yun yung mga civilians saka guerrillas na against, I think against the government or against, kasi ang government dati is Spanish, di ba, yung Japanese era, yung times na yun. So, lahat ng nag-a-against doon, like Jose Rizal, mga ganon siguro yun, like the likes of Jose Rizal, yung mga national hero natin, doon nila nilalagay. During the Battle of Manila in 1945, hundreds of prisoners squeezed inside the dungeons were abandoned by the Japanese.
Oh, okay. So, hindi na sila pinaalis doon. Basta hinayaan na lang sila doon. Owing to the combined effects of lack of food, air circulation, yun yung problema. Talagang mamamatay ka doon kasi tingnan niyo ako, sobrang pawis ko. Talagang walang hangin. In sanitary conditions, the prisoners succumbed and none survived. Several corpses were discovered after the battle. They were given a decent burial in a mass grave near the dungeons. Parang kinalimutan na sila, hinayaan na lang sila doon. Biruin mo 600, napakaliit noon para pagkasyahin doon. Eh syempre, may malaki. Kahit sabihin mo ng dati yung mga Pinoy, mga payat lang, maliliit. Pero di ba para magkasya doon, grabe. Grabe pala, kinikilabutan ako. Para siyang sanasi talaga, no? Kasi nakita ko yung mga actual pictures eh. Grabe. My God. Grabe talaga yung history. Kaya yun. Yun na. Alis na tayo dito. Okay na ako doon. Tuwan-tuwa na ako sa dungeon. So, punta naman tayo sa next stop natin. Mamaya, pakita ko sa inyo. Hindi ko alam kung ano eh. I think sa mga resto na. Sige, alis na tayo. Hala, inabot na akong anong oras. Pero okay lang. Hala, lagpas 1 hour na. Magkano nababayaran ko kay kuya? Okay lang. Ang ganda naman. Tsaka marami naman ako natutunan. Worth it naman. Sobrang worth it. Kung sa ibang bansa nga, di ba nagabayad tayo para makita yung mga historical places. What more pa kaya sa sariling bansa natin? So magbayad din tayo, di ba? Para makatulong tayo. Oh, meron pa, Ras Sulaiman Theater. Tingnan, oy, maganda mag-picture at picture dito. Wow. Ang ganda mag-picture dito. Ayan, Ras Sulaiman Theater pala to. Baka nung araw, ito yung parang kanilang theater. Oo, ngayon nga, theater nga. Ayan. Ang ganda. Diba? Dito yung pinaka-stage nila, I think. Yan ang pinaka-stage nila nung araw. Kumbaga sa Philippine Arena, diba? Pag may concert, diba? Labas na tayo. Pero bago yan, may nakita akong kanyon. Ito, yan. May nakita akong kanyon. Yan. Laki, no? Ganito pala yung kanyon ng araw. Nakahawak nga. Laki, grabe. Lucha. Bomba talaga yan, no? Tindin. Ayun, wala na ng tao. Umalis sila. Kasi nag-picture ako eh. Ayan, no? Ang laki pala ng kanyon. Tapos ito, ano naman to? Oh, I think ginawa lang nila to. Modern na to. Ayun o, yung araw, ganyan ng mga date-datean, di ba? Ang ganda. Picture natin. Ayan, grabe. Lumang-luma talaga siya. Talagang pag pumasok ka dyan, eto talaga sure ako may multo dyan. Ang ganda-ganda niya, sobra. Grabe. Oh my God. Hindi ko ma-imagine talaga. Ang ganda. Ang ganda ng mga structure nung araw. Sobrang fascinated ako. Sorry pero kahit ulitin ko, ang ganda talaga. Kaya nabibilib ako sa mga yung mga structure nung araw. Ano yun? Bubukas na bukas. Baka yung ilaw. Sira na. Meron pang buko pa eh. May mga kainan din pala dito. So, okay mag-worry pag nagutom kayo. Maraming kainan. Diyos ko. Sobrang dami. International, local, dami. Buti na lang nakita ko. Yan, ang ganda. Picture natin, ang ganda. Ganda oh. My God. Pasok tayo. Magkapa-picture ako, ang ganda. Wow. Super ganda. Nice. Wow. Ang ganda, gosh. Hindi ko alam kung ano ito yun. Basahin natin mamaya. Ganda oh. Hala, naaliw na ako. Sabi ko, di ba, lalabas mag-exit na ako. Kasi ang dami magaganda pa eh. Ayun ngayon nakita ko, pero hindi ko alam kung anong tawag dun. Wait, basahin muna natin. Huwag tayong umaalis ng hindi alam ang history nun.
Baluartillo de San Francisco. Wala naman nakalagay. Old Postern Gate. Ah, okay. Governor's Palace. Governor's Palace. Sabi dito. Ayan o. Ayan, yun. Eto siya. Tama ba? Oo, parang. Ayan, dami ng tao. Buti na lang kanina nagpa-picture na ako. Walang tao. Let's go. Naghintay na si Manang ng picture na. Guess ka, magkano na yung babayaran ko? Ang ganda-ganda. I love it. I love Fort Santiago. Para akong bumalik sa ito information center. Pasukin na natin kung ano itsura. Video lang po. Thank you. Very old. Ganda. Parang tourist information center. Dito ka hingi ng map. Ang Manila Cathedral paggabi, oh. Ayan, oh. Naabutan ko pa yung lights bago tanggalin, oh. Wow. Super nice. I love it. Ganda-ganda. Ganda niya sa gabi. Ito na, ang ganda. Ayan, oh. Parang, ito na yung para ako nasa Kalye Crisologo, yung biga. Ayan, oh. Ayan, Cafe Intramuros. Ito na yung lagi yung pinagsutingan. Para ka talagang bumalik sa nakaraan. Di ba? Ang ganda. Ako sa loob ng Tesoro. Ay, tama ba? Ay, hindi. Yung parang ice cream. Bar and Batalya ice cream yata yun. Dessert. Ayan, ang ganda, oh. Wow! Ang ganda. Parang ganito yung mga bahay ng mga mayayaman, di ba? Tsaka ng mga governor general dati. Ang ganda. Oh, meron pang fountain. Look at that. Nakaka-amaze. I love the old structures talaga. Ito rin yung bike tours. Ito. Wow. Ganda. Thank you for not sitting. Dito rin yung bike tours. Ayan, oh. Very nice. Museum entrance. Museum pala to. Anong museum to? Pwede ba magtanong? Anong museum po to? Casa Manila Museum. Ano po makikita sa loob niyan? Artifacts po. Art. Lumang, mga royal blood. Okay. Artifacts. Thank you po. Yun pala, museum. Museum pala to. Tagus-tagus na siya. May restaurant, may museum, may cafe. Ayun. Barbaras. Ito yung sikat na Barbaras. Ay palawak ang palawak. Mula sa Euphrates. Kaya tayo dito. Heritage Restaurant, diba? Ayan, oh. Yan, Barbaras. Ang ganda. God, talagang old na old. Oh my God, I love it. Yung di ba nung araw pag mag-aaral ka, ganyan oh, di ba? Ganyan sila, yung mga pinapakita sa mga pelikula. Ang galing. Ang daming kainan dito. Hala Pilipina. Teatrilla. Casablanca, White Knight. Hotel Intramuros. Okay. Dito pala yung Hotel Intramuros. Toilet. Barbaras. 150. Wow. Plastic. Pag gusto talaga. Ito, paakyat to. Grabe, old na old talaga. Oh. Ang galing.
Ano pala to? Ang tawag pala dito is Casa Manila. Yun nga, yung mga restaurant magkakatabi na. Yung Barbaras, Balay Pandesal, magkakatabi na siya. Barbaras Cafe. Tapos yung binilan ko, yung Batalya, yun. Magkakatabi na siyang ganda. So, ito yung ilas nyo. Kasi, dito na yung mga kainan. Pwede nyo nang ihuli. Bibili lang akong tubig na uhaw na ako. Ayun lang. Mamaya ulit last glimpse sa labas. Papakita ko sa inyo. Kain muna ako or inom muna ako ng tubig or something. Nakauho yung ice cream eh. Ito yung balay naman dito. Ayan. Ayan. Kasi yung church. Hindi ko alam kung anong church yun eh. Ano pong church yun, ma'am? Yung may misa? San Agustin Church. Ah, yun pala yun. Ang ganda. Yan. Tignan natin. San Agustin yan. Di ba? Ang ganda nung araw. Ganito yung terrace. Bongga. Yan, San Agustin. Ayan, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyong Casa Manila. Ito yung ihuling nyo. Yan. Kung magtutour kayo sa Intramuros, ito yung ilas nyo. Kasi dito yung mga kainan yan. Pagpasok mo dyan sa loob, yung mga cafe magkakatabi na dyan. Marami, iba-iba eh. May Balay, Barbaras Restaurant yung sikat. Ayan, second floor. Tapos then meron din Barbaras Cafe. Ayan, magkakasunod na yan. Tapos yung Cafe Intramuros, Tesoros, yung Batallas Cafe, yung binilan ko, marami na yung sunod-sunod na yan. Kaya yun, ito yung ilas nyo. Ayun, pauwi na ako. Ang ganda naman nung sobrang ganda. Worth it. Kahit nagbayad ako ng 800 kay tricycle tour guide na manong. Parang 200 every 30 minutes. Tinawaran ko na nga yun eh. Pwede na sulit, di ba? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, nagbabayad tayo sa ibang bansa, why not more sa ating sariling bayan, di ba? At least kumikita pa yung mga locals. Ayan. Punta kayo dito, super worth it. Para siyang mini vegan. Tsaka malawak siya. Kaya mahirap din talaga. Mahirap mag-DIY. Pero pwede naman mag-DIY. Yung nga na maglalakad kayo ng bongga. Tsaka dapat agahan nyo. Yan. Basta ang technique lang, ilas nyo to. Kasi nga, ito yung mga kainan. Tsaka magdala kayong water. Hindi naman nila pinagbabawalan eh. Para hindi kayo bili ng bili. Bawat attraction, pag may nakita kayong, pag nauha kayo, bibili kayo. Medyo magastos. Kaya dapat magdala kayo ng water. Para bibili na lang kayo, pagkakain na talaga kayo, yan, sa mga restaurant. Yan. Ayun. Makakatipid siguro kayo kung magmomotor kayo, kung dalawa lang kayo. Pero kung kotse kasi mahirap yung parking eh. Okay naman sa akin, 100, yung parking ko. Yun nga lang, parang mas madali lang. Mas madali yung motor nga. Kasi nga, makakapunta pa kayo dun sa Bagong Tulay, yung puro ilaw na maganda. Nakalimutan ko na exact name eh, pero yun ang tawag nila. Bagong Tulay. Yeah. Ayun lang guys, yun my next vlog. I-end ko na yung vlog dito. Yan. So, sa next vlog, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Let's see. Okay, bye! Thank you for watching!